Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. At ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH. Fantasy Basketball PH. Ang numero unong basketball patasya ng Pinas. Fantasy Basketball PH. Dito mapag-uusapan mga ballers na likas. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. Iba't ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH ang bida na ito'y magsisilbing daungan sa mga hilig na ang basketball ay mapag-usapan. Kasama si Papi Ray, madami kang matututunan gaya ng strategy, analysis sa kaganapan. Pag-uusapan ang DFS, roto head-to-head, buy low, sell high, add, draft and trade, magic puno at iba pang transaction sa laro. Lahat dito'y tatalakayin kayo, wag na lumayo. Bida dito yung mga player na magaling kumamada, mala Nikola Jokic at Victor Wembanyama. Yung mga hustle na player like Russell and Dillon at iba pa ay dito natin pwedeng makustyon. Let's talk about NPBL, UAAP and PBA together with NCAA and NBA. At sa lahat ng mga nangungopya ka ng literal, sa aking mga content di rin kayo magtatagal. Yo, kamusta mga paps? Welcome to the Fantasy Basketball PH podcast, your Filipino brand of fantasy basketball at ang numero unong fantasy basketball podcast sa Pinas. Ayan, first episode ng NBA Fantasy Season 2025-2026 at magma-mock draft tayo ngayong gabi. Hindi to live, medyo live lang recorded. Tapos biglaan lang naisip ko na kailangan na natin maglabas ng episode October na. So, pasensya mga paps, medyo sobrang na-delay yung mga content natin. Ang daming nangyari sa ating buhay-buhay. So, mga series of unfortunate events. Meron tayong weeks na hospitalized tayo. Ako lang pala, hindi pala kayo. Pagkatapos, medyo nadamay tayo sa mass layoff sa US-based company. So, ngayon lang nagkaroon ng time. Mukhang madaming time kasi hindi pa wala pa ulit tayong nahanap na na work. So, mga paps, baka meron kayo dyang business o meron kayo dyang referral, no? Chat nyo lang sa akin. Dahil free agent ako. Nadamay tayo sa mass drop eh. Grabe. Anyways, usapang fantasy to. Quick explanation kasi lagi tayo nag-a-attempt na maaga sana maglabas na content. Naka-ready na actually. Kaso ayun, aside dun sa mga na-share ko ng content, may mga iba pang nangyari na yun nga, series of unfortunate events. Pero tulad ng fantasy, unti-unti tayong umaangat sa rankings, no? So babawi din. Bilog ang bola. Okay, dahil dyan, this episode pala, quickly, pakita ko sa inyo yung ating partner at sponsor. Teka, share ko sa inyo mga papi. Quickly ko lang bigyan ng shoutout ang Daily Fantasy, of course. Shoutout pala muna doon sa ating partner. So, as usual, maglalabas tayo ng episodes dito sa ating partner na Radyo Pilipinas 2 Sports. Mag-uumpisa na yan next week. So magre-record na tayo ng reviews for every division ng NBA. Shoutout din pala siguro sa League Pass, baka mga next month mas magiging active tayo dyan. Pero magsusulat na tayo ngayon sa Believe Fantasy Basketball Group. So shoutout sa Believe. And then as usual, yung usual na double usual no. Talagang kinakalawang pa tayo. Pero yung write-ups natin for weekly strategies at iba pa lalabas pa rin sa Rebanse page. So ayan, so shoutout sa mga partners natin. And then specifically sa Daily Fantasy, check nyo yan kasi starting tomorrow and then Sunday, so tomorrow mag-uumpisa na yung NBA Daily Fantasy or DFS. Hindi lang yung actual NBA games, kasama din yung ating preseason. So starting tomorrow, pwede na tayo maglaro at gusto nyo i-try kung di pa kayo familiar. Similar din naman to sa concept ng fantasy basketball. Ang difference lang, hindi siya head-to-head, hindi siya category leagues. Points league siya. Tapos imbis na season long, daily siya. Kaya nga daily fantasy. So check nyo yan, sobrang solid nito.
Ito yung kanilang site www.playdailyfantasy.com. Ito yung unang-una at nag-iisang Pagcor accredited, also affiliated partner ng NBA, ng the Asian Tournament, ng PBA, saka ng NBPA. So kita-kita nyo naman, sobrang legit nito. First ever fantasy basketball app dito sa Pinas. So suportahan natin kasi sobrang masarap ka trabaho ng Daily Fantasy kasi talagang gusto nila na mapalaganap yung fantasy basketball dito sa Pinas dahil we actually enjoy basketball. We are one of the best or probably the best Asian basketball country in Asia. Asia pa no? Napaka-redundant eh. Pero susuportahan tayo na play daily fantasy. So kaya nga ang sinasuggest ko, pakita natin sa kanila na we also support them back. So we actually support the Filipino fantasy basketball community at kung sino man tumutulong dito. Magpo-post ako ng link dito sa ating YouTube upload later and then yun, check nyo lang yan para mas mapadali, okay? Kasi doon sa link ko, magkakaroon kayo ng additional na 100 peso coin. Isipin nyo na yun, no? Makakasuporta na kayo, tapos meron pa kayong instant na pang entry fee dun sa ating mga daily fantasy contest. Okay, so umpisa na natin ng ating mock draft. Nangako ako na ipopost natin ng 9:03 lang naman. So marami na nag-aabang doon. So i-share muna natin yan. Nalimutan ko na kung paano. Laptop kasi eh. Alam niyo naman kung doon sa mga matagal ko ng kaibigan at sumusuporta dito sa ating page and podcast, hindi talaga ako nag tawag dito, nagda-draft via laptop. Pero dahil ito ay recorded, magda-draft tayo via laptop. Okay? So, piliin natin yan mga kapatid. 14 team tayo. Nakikita niyo naman ha, walang kadaya-daya. Live. Paano ba pumili dito? Live tayo. So, hanap tayo dito. Head to head. Ah, ganun na pala dito. Paano ba yung pinakamalalim? Napupuno agad oh. Ano to? Ito. 3 minutes lang. 6 minutes. Dito tayo sa bandang dulo para masaya-sayahin tayo. 13 minutes. Ito meron na eh. Unfair naman. May laman na eh. Mabilis mapupuno yan eh. Ito 12 lang. 12 team. Sige, abang pa tayo. Maglalabas pa yan. Sa bandang dulo tayo. So, ayun. So, habang naghihintay tayo, hindi ko yan expect na ganito na pala yung... Kasi dati, nakalabas agad yan eh. Tapos pwede na ako mamili eh, no? Matagal na ako hindi tawag dito. Hindi nagma-mock draft sa laptop. So, ano mangyayari pag roto? Di ba parehas lang, I mean, nagmamak ka lang naman eh. So, hindi ko sure anong difference. Pero sige, abangan natin. So, shoutout doon sa mga naghihintay. Ang hirap pa kahanap. So, pag napanood nyo to, makikita nyo naman, banong-banu ako sa pagharap dito. Refresh nga natin. Paano ba to? Oh, yan oh. Puro 12 team. Gusto ko 14. Tagal naman ng 14. Kasi naka-queue pa to. So, pagkatapos nito, saka mag-o-open dito. Okay, gets. Feeling ko naman tama. Okay, so ire-ready ko na ang pag-post kung anong room. Room. Ito. Paunahan. Paunahan na lang. Mga paps. Okay. Ito, ang room natin ay, ito, airball. Okay, pasok na tayo. Airball. Ano to? 2500993. Okay, na-post na natin mga papi. May mga nauna na dito. Pili ko kilala ko to mga to eh. May malaking chance na kasali din to ng mga FB page. Like, pamilya ng mga pangalan. Ayan, no? Si Papi Anton, Ivan, Miggy, Ace, Paulo, Adrian. So, tingnan natin. So, ang goal ko dito, well, bukod sa yung usual na mag-mock draft, pipili ako hindi na ako makakapili pala. So, ano yung first pick? And then yun, discuss lang natin kung ano yung usual na
feedbacks na papapansin ko doon sa mga picks nitong 14 teams na to including mine. Hindi ko na masyado madedetalye kasi syempre alam niyo naman gaano kahirap commentate habang nagma-mock draft, no? Pero ang may papromise ko na lang sa mga susunod na episode, meron akong episode about discussing my own rankings. First time ko tong ginawa. Top 100 or 150. Try ko naman top 150. So, nakarank na siya kung ano yung sa palagay ko na value niya per players, of course. This is strictly head to head. And then bukod dun sa ranking, ang naisip ko, maglalagay ako ng comments kung up or down. So meaning, so for example, ang napili kong number one player, kunwari ay si Giannis Antetokounmpo. So hindi ko ayoko mag-explain na ay as is, safe to. O kaya, ay, Jokic, safe yan. Hindi. Gusto kong i-explain yung punto ko. Una, bakit number one? At sunod, kung ine-expect ko ba na up season siya or down season. Feeling ko kasi wala tayong masyadong mapapalapag yung hindi tayo maglilin kung positive or negative season siya. Feeling ko mas may value yun para dun sa mga nanonood at magtitiwala dun sa analysis natin, and malamang magiging guide nila yon dun sa mga desisyon nila sa buhay kapag draft na. Shoutout nga pala dun sa mga sumali sa Fantasy Basketball PH Leagues. Nag-umpisa na yung draft, nakailang draft na ako, mga 5 draft na agad ako eh. Yun, shoutout dyan. At every weekend yan eh. So tomorrow meron ulit draft sa FBPH. I think yun yung Roto League 1 para bukas. Okay, meron pang 8 minutes, so magdadadaldal pa muna ako dito. So siguro ang share ko lang is, ano ba share ko? Ang liga ko ngayon, around 24 leagues. Napakadami. Hindi ko nga alam kung paano ko siya ibabalance eh. Pero usually, ang nangyayari sa akin, parang draft only. So alam niyo ba yung format na draft only? Ibig sabihin, pagka-draft natin, wala nang galawan. Ganun. So ako, ina-assume ko na lang na draft only lahat ng liga ko kasi napakadami niya. Pero, syempre, pag may time ako, pag may pagkakataon, nagmo-move din ako. Nakikipag-trade ako, pumupulot ako, obviously. Hindi lang ako nag-expect na mauuna ako kasi, syempre, ilang liga yun. So, pag may hot free agent, malabo na mauna ako sa lahat. So, namimili lang ako ng mga favorites ko. Siguro around 5 leagues na kailangan mapulot ko to. Pero most of the time, ang nangyayari talaga sa akin, wala. Ang nangyayari sa akin, teka, stop muna natin yung pag-share. 7 minutes pa yan. So, ang nangyayari talaga sa akin, mga paps, ahead of time. So, kunwari, bago pa pumutok yung player, nanguhula na lang ako. Kasi, lalo na previously, the past seasons, panggabi yung work ko. Wala, no choice talaga. Hindi ko kaya makipagsabayan sa inyo. Saka doon sa mga kalaban ko sa liga ng pulot. So, kung meron man ako mga solid na pulot, sobrang either chamba or talagang matagal ko na siya nakikita. Pinulot ko na kasi baka mapulot pa ng iba. Literal na ganun kasabihan dahil yun nga. Hirap mahirap yung madaming liga. Do I advise na gawin nyo to? Siguro hindi. Dahil baka hindi nyo ma-enjoy. Ako, may nagawa ko na siya ng ilang season. So, nagkakaroon na ako ngayon ng comfortability para ma-enjoy siya. Enjoy sa draft lagi. Ako, isa sa mga favorite part ng fantasy ko yung draft. So, malaking malaking bagay yon. Nahahasa ako habang tumatagal yung mga or dumadami yung mga liga sinasalihan ko. As I move forward for every league, feeling ko nahahasa gumaganda kung paano ko siya i-draft. May mga instances naman na mas maganda yung draft ko doon sa mga unang liga kasi nakukuha ko pa yung mga gusto kong players cheaper kasi psychological may psychological effect talaga yung Yahoo na nahihila ka, nag-gravitate ka doon sa nakikita mo doon sa rankings. Ako, siguro matagal na akong hindi sumusunod doon sa ranking. Guide ko na lang siya kasi syempre, lalo na sa phone lang ako nagda-draft. Doon ako namimili. Pero hindi na ako talaga sumusunod sa ranking. Grabe, hindi ko na-expect na may extra 5 minutes ako para magsalita mag-isa. Meron na pala akong nilabas na
na article na gagawan ko din ng episode by next week. So, gagawa ko ng positional tires. So, ginawa to ni Matt Smith ginagawa. I think gagawin pa rin naman nila to ni Josh. I don't know. Pero, isa to sa mga favorite ko na articles and episodes ng Locked On. And then, umabot na sa point na ito na lang yung pinapanood ko. Lalo na nung may work pa ako. Tambay na lang ako ngayon eh. So nung may work pa ako na panggabi, tawag dito, hindi na talaga nakakapanood. Pero yung episode for positional tires, in-ensure ko na napapanood ko. At least yun lang. Bakit? Kasi for me, lahat naman tayo meron na tayong strategy, meron na tayong plano on the back of our head. And then binubuo na lang natin yan base dun sa ano yung nakikita natin sa rankings, di ba? So para maintindihan mo yung mga tires, saka para maintindihan mo yung plan B, plan C kapag hindi mo nakuha yung certain player per position, malaking bagay yon para sa decision making. Kasi usually, you have at least 1 to 2 minutes, 2 minutes max kapag draft. Ang haba nun kung 2 minutes yung draft time nyo. Grabe, ubusan ng oras yan. Ako, maximum na yung 1 minute. So, within 1 minute, kailangan mo na mag-decide. So, for me, magandang exercise to review yung tires per position. So, i-share ko sa inyo how do I do the tires. Sina Josh Lloyd, saka usually si Matt Smith gumagawa nun. Shoutout kay Matt Smith. Nakakwentuhan ko yan eh. Um, Pag ginagawa niya talaga yon, gumagawa din ng sariling version si Josh Lloyd. Tapos, yun, nagdi-discuss na lang sila either before the actual episode or minsan ginagawa nila during the episode. So kaya mapapansin nyo, minsan minsan nagdi-disagree si Josh Lloyd. Pero kadalasan hindi kasi portion talaga siya ni Matt Smith. Ako naman, ang ginawa ko nung first time kong napanood yun, gumawa talaga ako ng sarili ko. So, tos, kung meron man ako cheat sheet, yun na yung pinaka-cheat sheet ko eh. So, I strategize position tires. Kasi, para sa akin, um, pasintabi doon sa mga sa mga lodi natin. Yan, katulad yan. Of course, si Josh Lloyd, si Dan Besbris, mga sports ethos legends, Aaron Bruschi, Rick Kamla, 'di ba? Ang catch kasi iba yung approach nila eh. Ako may sarili din ng approach eh. Parang hindi ako masyado naniniwala do sa mga partners. I mean, naniniwala ako sa kanya yung tamang punt, tamang sinumbagay sa certain player. Hindi lang ako nag-spend ng madaming time na katulad nila to the point na mag-create ka ng episode or article just because sa dami ng sinasaling kong liga, sobrang rare na may execute mo siya lagi as is eh. Parang masyado siyang ideal. So, kapag masyado mo kinonsume yung mga ganong klaseng information, tips, minsan nakaka-disappoint eh kapag hindi mo nagawa. Tapos imbis na makatulong sa magiging conscious ka to the point na minsan maghahabol ka ng ay hindi ko nagawa to. So kailangan kong maghabol ng stat or mag-reach ng player. So simula nun, nung nagkaroon ako ng ganong experience, hindi ko na tinanggal ko na siya yung ganong angulo. As in on the fly na talaga ako nag-a-adjust. Kailangan lang alam ko kung sino yung mga plan B, plan C players ko kapag hindi ko nakuha. So, yun. Pero, again, that's just me. Pag na-execute natin yung episode na yun, hopefully makatulong sa inyo. Maybe I'm jumping around ideas dahil binurn ko yung almost 10 minutes na maghihintay. So, ito na ulit tayo. Share ko na ulit yung screen. Ayan. So, shout out dito. Papi Adrian. Ito ata si Papi Moderato Charles to eh. Shout out. Nasa Dubai. Ewan ko, makapanood siya ng game. Mukhang hindi daw. Papi Ivan Dale. Papi Anton. Paolo Double J. Eric. Ivan Migi. Ace Kian. It Calls. Saka si Splash Bro. Feeling ko Splash Bro to. Ayun. Salamat. Nakapasok kayo. Doon sa iba, pasensya na. Wala, hanggang 14 lang. So, set ulit tayo. Set ulit tayo. So, gagawa ako ng tatlong episode ng mock draft. Isang first pick ako, isang middle na pick, saka isang last pick. Okay? So, yun lang. Yun lang gagawin kong mock draft. Baka hindi na ako maggawa ng roto
Pwede naman, inisip ko, pwede. Pwede akong gumawa pala ng rota. Yung points league, baka hindi na. Sobrang puro head-to-head kasi dito sa ano natin, sa Pilipinas, sa community natin. So, ayan. 12 seconds, mga papi. Okay, so feeling ko preview na to dun sa gagawin kong first ever Papi Roy's top 100 or top 150 ranking na episode. So, 3 episodes siya, 50 per episode. Malalaman nyo na kung sino yung number one pick ko for this year. And may ano yan, may kakaibang reason. Generally, so pag-usapan na natin yan, generally, si Jokic pa rin ang isasuggest ko. Pero for this one, paano ba mag-pick dito? Di ba meron dito yung ano, hindi yung hindi ganito yung itsura. Teka lang. Draft settings. Ito, present draft. Yan. Meron wala ganito eh. Naalala ko pa oh. Continue presenting. Okay. Saan ako pipili? Paano pumili? Pwede ba dito? Pwede ba magpapalit-palit? No? Sige. I-ano na lang natin to. I-adjust na lang on the fly. So, ang first pick ko ay si Victor Wembanyama. So, quickly, ang explanation ko dito, wala namang kaso kay Nikola Jokic. I think most of the time, baka piliin ko din siya. Personal preference ko lang sa Victor Wembanyama. I just think, as good as Nikola Jokic is, kung ikukumpara natin yung performance niya last season versus this season, nag-expect ako na it's going to be a down year. Not saying na sobrang down kasi feeling ko baka naisip nyo, ay, ayaw ni Papi Roy kay Jokic. Hindi. Down year compared sa last season. Despite na madaming magandang addition na players, sobrang lalim na nila. Feeling ko yun din kasi yung reason. That goes as well with the schedule. Feeling ko may impactan how Nikola Jokic ends the season just because a deeper team, meaning hindi niya kailangang gumawad na katulad last year na ultimo coaching role ginagawa na niya. So, yun yung punto ko. That's why magvi-Victor Wembanyama ako. Parang I'm actually banking on the upside ni Victor Wembanyama. We haven't seen that upside and gusto kong sakyan yung wave na yon to hopefully be one of the few na magtitiwala sa kanya na this is the year na ma-overtake niya si Nikola Jokic sa number one. So, yun yung reasoning ko kay kung bakit magbi-Victor Wembanyama ako. Aside from that, I would say na ang concern mo lang naman talaga kay Wemby is yung recent na injury niya na feeling ko naman hindi physically limiting. And then healthy na rin yung mga kakampi niya and then better role players I'd say and they have a motivation to win. So mas gusto ko yung Victor Wembanyama para sa pick number one. So i-draft na natin yan. Wemby, let's go. So tingnan natin kung sino pipiliin nito. So usual, tingnan na, hindi ko na maiisa-isa ng sobra, no? So ina-expect ko usual suspects lang naman to. Wemby, Jokic. So ito yung natatanong sa akin, yung third pick. Dito nagkakarambol eh. Merong Giannis, merong Lucas, saka merong SGA. Para sa akin, value picks lahat ng yan. Usually, ang suggestion ko is SGA kasi safe siya. I would say may konting uh, pabor ako kay Yanis lalo kung head to head just because I think out of the three he's gonna have a bigger year than the two. Uh, Ganito yung magiging ranking ko. Personal preference, Yanis, Luka, Shea. General preference in terms of like just advice kasi nga syempre pag advice tinatanggal ko yung personal preference ko eh. More of like yung value talaga saka yung I would say yung safetyness, yung a little bit guarantee dun sa pick kasi syempre umaasa kayo dun sa opinion ko. So kabaliktaran naman. So ang pipiliin ko naman ay Shea, Luka, Yanis. Pero yan, personal preference ko Yanis, Luka, Shea. I think in terms of potential to run as and end up as an MVP this season, mas nakikita ko si Giannis kay Luka. Dati kasi parang inisip ko baka Luka talaga to eh. Lalo na payat na Luka na. Pero nung inupuan ko talaga siya, I think magmamatter yung team composition ng Bucks saka ng Lakers. Motivation is the same. Pero yung team composition, conference and all, I think
may slim, hindi naman slim. Mm, may konting chance na hindi pa rin matodo ni Luka as long as nandiyan pa si LeBron. Pero si Giannis, there's a good chance that he could almost average a triple-double. So, yun yung take ko dyan. Following, ito yung next na karambola after the five. Kasi yung five, alam na natin yan eh. After the five, it's going to be Anthony Edwards and Cade para sa akin. Doon ako namimili. Pero ang reason ko kaya silang dalawa yung kinukonsider ko kasi I want to be a little bit safer. Alam naman natin kung bakit dahil Anthony Davis yung next na pwedeng option. If tatanggalin natin yung safe side nung pick number 6, I'd probably take Anthony Davis. Pero in reality, syempre, kailangan natin kumalma. Uh, Kadalasan nagkikade ako dito. So, wala pa naman ako nakikitang kakaiba. Another hurdle itong around pick 10 kasi dito hindi naman kagulo, walang fix eh. May pag nag-slide yung Anthony Davis sa Karl Anthony tapos kinukuha yan diyan. Ito nakikita ko din madalas to. Binubunot talaga si Devin Booker kasi kung titingnan natin in terms of upside, parang siya yung may pinaka-upside eh. Probably I'd add Donovan Mitchell kasi yung start of the season ng Cleveland, baka bumomba talaga to si Donovan Mitchell. Pero kadalasan si Maxey yung nahuhukod dito. So, the rest, the usual naman. Among the players sa first round, probably ang pinaka-low ako this year. Well, value-wise, usually si Domantas Sabonis, value talaga, hindi talaga siya pang first round. Pero kasi pagdating sa head-to-head, yung ibang mga analyst nilalaglag talaga si Sabonis. So, hindi ko siya malaglag. Kasi may certain build ke na maganda talaga si Sabonis yung anchor mo. Pero ako, I'm a little bit low with James Harden this season. Baka iwasan ko na mag-first pick James Harden for head-to-heads. Even in 16 deep. Baka hindi siya yung kunin ko. Ayan. Okay, sa turn, eto na, interesting picks na. Kevin Durant, I just think yung shoutout kay Josh Lloyd sila kasi siya yung nanguna na medyo off sila kay Kevin Durant last season pero apparently hindi. And I think he's gonna be better this season. So, goods ako dyan kay Kevin Durant. Etong mga kasunod na to, kagulo yan. I think value itong Trae Young, shoutout kay Papi Ace. Ang kagandahan pa sa ginawa ni Papi Ace, silang dalawa ni James Harden, talagang strong yung mga strengths nila. Pagkatapos, yung weakness nila, parehas din. So, maganda yung pagkakapunt niya dito. So, punt, field goal percentage, turnovers na to. Pero yung the rest guards, that's solid. Pipiliin ko ba si Evan Mobley dito? Ako, okay lang. Nasa sa inyo yan. Dito kasi nakita ko, ang ginawa ni Papi Itcol, nag-partner siya, isang guard at isang big man. Amen Thompson, kukunin ko ba siya as early as this? Pwede, depende sa mood. Siguro nung hindi pa injured si FVV, may konting question ako if kayang abutin ni Amen Thompson yung ganito kataas na value at the end of the season. Ang concern ko lang is baka kasi kinukuha natin siya at his peak eh. Though upside is real, ibig sabihin he can easily enter first round value. I just think na palakasan na lang ng loob kasi he's someone na bago dun sa mga options sa early picks. So ako na, Wemby, no? Ano ba yan? Sino bang pipiliin natin dito? Okay. So, kailangan, dahil back to back ako, lalagyan ko na ng marka si Derek White. It jives dun sa napoprovide ni Wemby. Masusuportahan ako sa block. And then, ayan. Tingin nga. Okay. So, Derek White, LeBron James. Wala ka pakialam sa order kasi ano naman siya eh, back to back eh. So, bakit si Derek White saka si LeBron yung pinili ko? Gusto kong magkaroon ng all-around stats kay Wemby kasi siya mismo, ganun din yung fantasy profile niya. For a big man, kaya niya tumira ng tres, may assist din naman siya, may scoring, may defense. So, I think all these three players, Derek White and LeBron James, has the same stuff. LeBron James helps Victor Wemby na
medyo matone down yung field goal percentage kasi for a big man, hindi ganun kagandahan yung field goal percentage ni Wemby kasi tira nga siya ng tira ng tres. So, para sa akin, makakatulong si LeBron James doon. It's also important to get a guard. Alam kong hindi known for assist si Derek White, pero for this season, I'm pretty sure tataas yan just because alam niya naman yung lineup ng Boston Celtics. Pero, this is for mock draft. Siguro kung hindi to mock draft, baka mapaisip ako kung pipiliin ko si Derek White. Kasi meron siyang tag na question mark eh. Magtatank ba ang Boston Celtics o hindi? So pag-usapan natin yan as I actually analyze yung Boston Celtics team sa Radio the Sports this next week. So magagawa tayo ng analysis natin dyan. So para sa akin, as fantasy-wise, definitely second rounder value talaga si Derek White. In reality, kung kunwari, basta bahay to, mapapaisip ako. Hindi ako ganun ka-confident. Okay. So quickly balikan natin to. Feeling ko second round value pick yung Trae Young dito. The rest okay naman. Wala akong nakikitang sobrang aga saka sobrang late. Posibleng yung iba nalalatean dito kay Alperen Sengun. I think okay lang. May mga butas kasi yung stats ni Alperen Sengun eh. So, na-hype sa EuroLeague and then injured pa si FVV. But still, 9 ka twice. Dapat i-consider mo kung mataas ang turnover niya, hindi okay yung free throw percentage niya, hindi ganun kataas yung defensive stats saka yung 3 points niya. Kailangan mo i-consider yun eh. Kaya I mean, value-wise, hindi din talaga siya karapat-dapat like early ng second round eh. But then again, it doesn't matter kasi head-to-head tayo. So, nakadepende yan doon sa strategy niya. Third round, tingnan natin. Ito natutuwa ako kasi yung Jalen Bronson nag-slide ng hanggang dito. Usually napipick to early eh. Ako, I'm a little bit down with Jalen Bronson this season and I'm gonna explain it further sa ibang episode. Pero yan, down ako ng konti kay Jalen Bronson. I think okay lang to. Maagang nakuha yung Miles Turner. I love it. Talagang yung mga followers sa friends natin, alam yan. No? Ako maaga ko din kinuha si Miles Turner. Sa Yahoo, sobrang baba ng rank ni Miles Turner and I think he deserves to be in the top 50. Nasa sa inyo na lang yun kung gaano kaaga. Sino pa yung mga value pick dito? So far, dito sa third round, I think pinaka-value pick for me could be end of the season is De'Aaron Fox or Jaren Jackson Jr. I think among these players, kasi ang titingnan mo dyan, sino yung may kakayahan na mabit yung fantasy value nila. So most likely ma-breach nila yung second round or even first round. So feeling ko si Jaren Jackson kaya niya mag second round value. That goes as well with De'Aaron Fox. Siguro hindi lang siya trip ng ibang mga GMs just because of the injury issues to start of the season. Pero I don't think, kasi usually naman yung mga stars naglalaro na sa 65 give or take games eh. So if they're not gonna play for what 5 to 10 games, that's fine with me. Kawhi Leonard is gonna definitely beat yung gantong value. Isipin nyo naman almost end of the round 3. Alam natin si Kawhi Leonard usually first round value yan eh. But then again, yung problema natin dun sa injury, yun yung humihila sa kanya pababa sa ranking. So, it does make sense. Patibayan na lang ng puso. Pero kitang-kita nyo naman dito, si Papi Ace, nakadalawang value picks na. Yung Trae Young sa Kawhi niya. Gusto kong tingnan yung diskarte ni Papi Slash Bro. Kasi masarap panoodin yung last pick eh. Kung paano siya makikisabay eh. Ang concern ko kasi sa last pick, kapag kunwari, katulad nito, yung usual na strategy, you have guards, you have a forward, tapos may bigs ka. Ang masakit dyan kasi madaming team na ganun din yung strategy eh. So, kapag may mga target players ka na hindi mo nakuha, alam mong target din siya ng ibang team eh. And hindi lang pala ibang team, most of the team. So, yun yung disadvantage pag last pick ka, tapos gano'n din yung gagawin mo. Pero kasi case-to-case basis yan. So, ako outlier yon na kung ako, mahihirapan ka talaga kapag gano'n. I think value pick din pala yung Stephen Curry niya dito no, para sa last pick. Pero yun nga, kaya usually, naalala nyo, previous years ago, panahon pa ng mga 5 years ago or even actually a decade ago na nga ata. 'Di ba uso sa atin yung kapag last pick ka mag-Drummond, DeAndre Jordan ka na. Kasi
automatically, iba yung magiging target player mo. So, kahit anong piliin ng the rest of the league as a last pick, may sarili kang mundo. So, yun. Yun yung gusto ko dun sa ganong approach. Teka, lakihan pala natin to, no? Kasi baka hindi kita nung, yan, pasensya na mga papi. Okay, hindi na rin ako makapag-chat dito. Hindi ko kayo makausap. Okay, nagpapakita na ng gilas tong mga tropa natin. No? So, third round, I think, yun yung mga nakita kong solid. Nabanggit ko na pala yung tatlo. Etong si Zubac, alangan ako, feeling ko this is a little bit early. Hindi ko sure kung sobrang interesado kay Zubac. Ang gusto ko lang talaga kay Zubac, steady Freddy siya. Alam niyo yun? So nakita mo dito yung style ni Papi Splash Bro. Yung Kevin Durant steady, Zubac steady, Vooch steady. So ano to, veteran move to. Kumbaga, o- yung iba kasi may upside pero may chances din na hindi mag-hit eh. Yung style ni Papi Splash Bro, ano siya eh, dadaanin kasi na lahat ng players niya nagde-deliver as every week or every game as possible. Plus, maganda yung percentages. Tingnan natin dito, Vooch, Denny, Zion, Kristaps, Ayton. So, Ayton nahugot agad, di Papi Miggy. Feeling ko kasi nagkaroon ng big man run. Ayan, no? Pascal Siakam, Turner, Jaren Jackson. Usually, ito si Miles Turner, bandang dulo pa, pero nakuha na agad early. So, wala pang mga big man to. Katulad ko, isa pa lang big man ko. So, ayan. I think value pick to, yung Austin Reeves. This is a value pick for this round. Usually, by third round, napipick na yan. Last season bago matapos yung year, talagang grabe yung ano eh, yung value, fantasy value na binibigay ni Austin Reeves. And I think naman dahil walang ano nangyari? Walang nababago kay sa Lakers. Parang kaya niyang ulitin 'yon. Okay, sinong pipiliin natin? Teka. Ah, okay, so ako na mag-QQ muna ako. Maglagay ako ng Darius Garland kasi for me, he's gonna be a top 50 player. Tapos, ano ba nangyayari? Ba't nababawasan? Kukuha ako ng big man. Kunin natin si Jalen Duren. Okay na ba ako doon? Tingnan ko nga. Baka may nami-miss out ako. So, hindi ko napapahirapan yung mga decision ko kasi ang dami kong sinasabi dito. Ah! Nag-auto-pick pala ako. Ah! Mother, father. Okay, sorry mga paps. Sorry mga paps. Hayaan nyo na. Nag-auto-pick. So, kailangan ko pala mag-queue agad. Kaya pala ang bilis nung turn kanina. Kasi dito, andito pa lang tayo eh. Labo naman. Disable auto drop. Okay, anyways. Hayaan mo na. Hindi ko kukunin si Joel Embiid dyan. Just so you know, mga papi. Siguro pag nag-pick 70 pababa na, baka maging interesado ako. Pero yun, ayoko mabulag dyan. Marka na yan, ganun din. Ayoko masyado magtiwala sa Utah Jazz main players. Okay, so dito I think ang value pick sa fourth round, Papi Ace, grabe tatlo pero kasi Kristaps Porzingis easily top 25 kung hindi kung hindi injured yan. Kaso yun nga, yun talaga yung tanong diyan. So, yung Kawhi Kristaps niya shaky, kumbaga palaban talaga to si Papi Ace eh. So, value wise sobrang solid pero yung kanilang health hindi natin sure. I think value din tong napili ni Papi Eric na Austin Reeves dito. Trey Murphy, medyo questionable sa akin. Kasi if Zion becomes healthy the whole season, like, feeling ko solid yung pick ni Papi Kian doon. So it's gonna impact yung kay Trey Murphy kasi ang dami niyang hindi magagawa eh. Nung wala si Zion last season, nabigyan siya ng opportunity, nakita natin eh, na grabe pwede na pala to sa early rounds eh. Pero yun nga, tapos nadagdag pa si Jordan Poole and we don't know ano bang gustong gawin ng New Orleans Pelicans. Kumuha sila ng madaming rookie, pero kumuha din sila ng katulad ni Jordan Poole, do they try to contend? Di ko sure. So, question mark ako doon kay Trey Murphy. Pero at this point, okay na pick yan. That goes as well with Brandon Miller. Gusto kong bigyan ng props dito si Papi Maderasa Charles, Papi Charlie Mac. Medyo high ako kay Ja Morant. I think value pick to. I would rank him in the third round kung ako yung gagawa. Just because of their new coach. So, you can actually research. I think
Yung new coach nila, the way he plays his system is gonna revolve around a lot sa kakayahan ni Jamorant kasi guard driven yung kanyang design. So I'm a little bit high on Jamorant this year. Fourth round, basura yung mga pick ko. Huwag yun ang pansinin dyan. Pero ito, Josh Hart, Jarrett Allen, Hero, okay, kasi syempre siya na lang yung may top 25 potential around this area unless magwalwal si na Walker Kessler, di ba? So itong si Tyler Hero naman, injured lang. He's gonna be out in general 12 weeks daw starting this week. Pero sabi ni Tyler Hero, i-half daw niya yun. By 6 weeks babalik na daw siya. So, tingnan natin. Talk is cheap. So, tingnan natin kung kaya niyang gawin. Kanina nga sabi ko, I think Darius Garland is also a value pick here. Kahit na injured siya, feeling ko malapit na siyang bumalik. Dito naman nakita nyo, ang daming big sa ang daming guards. Kahit ako kanina, di ba, tinarget ko na kumuha ng big sa guard. Kasi by this time, nauubos na talaga yung quality big sa quality guards. So kung hindi ka nakapag-invest, mahihirapan ka na. Makakakuha ka pa rin naman, pero hindi yung gantong quality ng guards and bigs. And feeling ko every season ganun din naman eh. Hindi ko naman sinasabi na laging ganun yung strategy niyo. May tamang timpla din yan eh, saka timing eh. I think there's a lot of good forwards as well that provides you a lot of value. Kasi yun ang advantage ng forward. They can give you big man stats. They can also give you guard stats. So, ito yung mga value picks para sa akin dito. Tingnan natin dito sa round 6. Ito, nakakaubusan na dito. Ako, shoutout. May mga ano eh, no? May mga hindi ako nababanggit na pangalan pero I'll try my best. Ito si Papi Kian, solid pick kay Jakob Pertel. I think itong si Jakob Pertel kasi na undervalue. But hindi ako naniniwala din na yung solid value ni Jakob Pertel from previous seasons na like for example last season di natin inakala na madami siyang malalarong games. Though yung games niya malalaro pa rin niya, hindi ko lang sure kung similar value just because they're healthier. May iba yung dynamics nila. May potential sila to do some small ball. And I also think mas better yung backup big man ngayon ng Toronto. So, this is a good pick pero he's someone that is like Vucevic, steady. Alam mo yung makukuha mo pero walang upside. Yun lang yung take ko dyan kay Jakob Pertel. Naglalabasan na dito ng mga sabihin na nating magic bunot or upside picks na ito yung mga tinatawag ng ibang analyst na sleeper or mga players that could actually break out this season. So, isa dito yung napili ni Papi Ivan, Osar Thompson, Papi Eric naman na pinili ni Matas Bozelis, and si Papi Miggy, Andrew Nembert. So, lahat ng to, pasok doon sa criteria na yon. Ako medyo toned down ako to get a lot of these upside picks kasi upside pick nga eh. So there's still a good chance na hindi siya mag-hit. So kaya nga napaka-importante that solid yung core nyo on the first couple of rounds para meron kayong enough room na masalo yung mga upside picks nyo kapag hindi nag-hit. Kasi like for example, si Matas Bozelis, andyan pa si Vucevic. Hindi ina-expect natin baka ma-trade na si Vuce. So tapos nandun pa si andun pa yung ibang mga sino nga ba yung si forward nila na hanggang ngayon di pa gumagawa. Totally forget his name. Pero yun, may mga pyesa pa doon na medyo makakaapekto sa pag-breakout ni Matas Bozelis. Baka maging slow yung pag-breakout niya. So yun lang yung punto ko. So, kung maganda yung pagkakadraft niya doon sa umpisa, kayang tangkahin ni Papi Eric. Isa pa doon sa magandang upside pick dito, ito si Papi JJ, Donovan Klingan, probably the next Walker Kessler. I actually like Klingan over Kessler kasi he's cheaper. So, solid pick ito dito sa round na to. Ito ako na naman. Hindi na naman ako makakapili niyan. So, wala pa akong big man, no? Kunin natin to. Mark Williams, kunin natin. Ako ulit. Kulang pa ba ako ng guards? O wala na akong big man. Sige, kuha tayong guard. Kunin natin si Papi Juru. Nagkaroon kasi ako ng forward na eh. So, yun na lang muna. Okay, so another upside pick, Kelel Ware. So, similar to Donovan Klingan. Sabay silang ng draft, ano, di ba? Alam ko magkasabay sila ng year. So, silang dalawa yung mga potential na magiging soon enough mga Walker Kesslers and Rudy Goberts.
Um, Low-key, itong si Brandon Ingram na undervalue. Shoutout kay Papi Paulo, pero hindi niya pinalagpas yan kasi dito naman sa area na to, aside dun sa mga upside pick, malaking bagay din yung mga players that gives you a lot of points. So feeling ko after this round, itong back-to-back round na to, easily magda-dry up yung mga yan. Pepe Adrian with Paul George. Ito ano to eh. Sugal to eh. Parang kay Embiid eh. Parang hit or miss. I think kung mag-hit yan, makapaglaro siya at least 60 games. Sobrang value pick nito. Ganun din yung pick ko na Mark Williams kasi hindi pa siya nakakapaglaro talaga ng solid like 65 games, lalo na hindi din back-to-back, hindi pa niya nagagawa yan. Para sa akin, yun yung indicator eh. Like for example, nakapag 70 games si Zion. Kung makapag isang season pa siya na ganun, parang it proves na ay, kaya naman pala talaga. Pero si Mark Williams, hindi pa niya nagagawa yung consistency, yung expectation ko. Pero, change of scenery, well, medyo deep din naman yung front court ng Suns. Pero I just think considering also itong draft itself na kailangan ko ng big man, siya na yung best available na big man. So, yun yung reasoning ko kaya ako nag-Mark Williams. Drew Holiday, syempre, kailangan ko mag-add ng additional guard. Siya pa lang yung second guard ko eh. Dapat meron akong Darius Garland dito, pero naging Lauri Markkanen. So, pump tayo ng assist dito, mahirap makakuha ng assist eh. So, I think, nung sa konting time na nakapag silip tayo, parang siya yung nakita kong best available na guard. So, yun ang pinili natin. One of my favorite wings this season, shoutout kay Papi Adrian, pagpili kay Cam Johnson. Um, Hindi ko masasabing completely hit siya, na alam mo yun, talagang gagawa siya. I just think he's a better version of MPJ and getting him at this point, lalo na kung kailangan mo ng wing, para sa akin value yon. That goes as well with Mikal Bridges, na laging na-undervalue. Let's take note na technically he's the third best nick doon sa kanilang lineup. Though fantasy-wise, posible nga matalo siya ni Josh Hart. Pero let's see, kasi itong si Josh Hart, meron din siyang question mark na tag eh, this season. Six man ba siya? Dahil maglalaro itong si Mitch Robinson sa center. So, tingnan natin. Kasi kung six man siya, hindi din natin sure kasi pwede namang mapaganda pa yon, 'di ba? Kasi siya yung magiging main guy ng second unit, but then again, mas malalim na sila. You have someone like Jordan Clarkson, meron kang Malcolm Brogdon, 'di ba? Na-check ko na ba lahat? So pasensya na kung meron akong hindi na-check na ano. Checkin muna natin si Papi Ivan Dale. Gusto ko yung pick niya dito ng Norman Powell. Sabi ko nga kanina, importante yung scoring dito sa etong middle rounds na to. Parang tatagpian mo na kung anong kulang mo eh. So kung wala ka pang big, kuha ka ng big. Wala ka pang gantong stat, unahin mo na yon. Kung okay naman, kung balance naman yung kuha mo, tingin ka sa value. Kasi minsan, katulad nga nung dinaldal ko kanina, minsan kapag nakatutok tayo masyado sa stats, nasanay tayo na yung napapanood natin sa mga analyst, nakita-kita mo, nakhihinayang sila, para masyado nila kasing ginagawang big deal kapag rich to, o kaya hindi mo to nakuha. Ako kasi, nagbibigay ako ng pass doon kasi unang-una, wala namang guarantee. Hindi naman yung silver bullets na pag pinik mo to, panalo ka agad, di ba? So, meron ka sa niling pananaw. Si Papi Iavandale, may reason siya, kaya pinili niya to this round. Bakit siya nag-pass dun sa ibang mga players? So ako, I respect that. And pag nag-hit to, kunwari siya yung nag-champion this season, re-reviewin ko paano siya nag-draft. Kasi may matututunan ako dun. So that's how I approach things sa fantasy. Kasi fantasy nga mga paps eh. So, kung puro stats lang tayo, wala namang guarantee doon. Yung gamitin lang natin siya as guide. I mean, wag ka naman pumake na sobrang lalim na hugot. Kapag within range siya, ako walang kaso doon. Hindi ko pupula yun ay ang aga nito, kaya masyado tong weak na pick. So ito na, nagkakalabasan na tayo mo. Medyo matatanda na to. No? You have John Collins, di naman pala katanda si Nasrid. Tapos ito si Tito Tobias. Ito si Draymond Green. No? So steady Freddy round ito siguro. Itong round 8. Ito yung supposedly mga role players. Pero may mga nagsaslide kasi. Kasi dalawang kasi. No? May nagsaslide na mga, alam mo yun, steady Freddy picks. When I say steady Freddy, mga reliable picks. Dahil kumukuha tayo ng mga upside picks eh. So, yun yung reason. Jaden Ivey, gusto ko din siya. Hindi ko lang sure how they actually, coexist with Cade.
Kasi sobrang solid nung nangyari sa Detroit. Nung na-injury si Jaden Ivey eh. So ang concern ko lang, since Detroit actually played well nung maraming shooters around Cade, ngayon nabawasan yung shooters nila, pero nagkaroon ka ng Jaden Ivey, will that actually work? So that's my question. Pero in terms of upside, na nahinto yung breakout season last year ni Jaden Ivey, maybe ma-resume niya. Si ito, mga pick dito, Donte, Jaden, Suggs. Makikita mo dito, sneaky na rin yung mga guards eh. Ang hirap na kumuha ng guards eh. Teka lang, pili na rin ako dito kasi so wala pa akong dalawa, isa pa lang big, may Joel Embiid na ako. Stick na ako dito. Ito na yung napili ko eh. Joel Embiid na ako. So harap tayo dito ng guard or big man. Okay. To, value pick to, Nick Claxton. Um, Kuha tayong guard. Sino gusto kong guard dito? Gusto ko ba si KPJ? Ha? Uh, uh, Nag-update pala, no? Yung Yahoo ranking. So, ayan. Kunin ko si CJ. Okay. So, draft ko si Claxton. Draft ko si CJ. Okay, so, si Claxton kasi, kaya bumaba talaga to. Dati halos third round value si Claxton eh. Sumakto lang kasi na may ibang intention yung team niya. So, I just feel na they will try to still be competitive pero with a different reason. With a reason to try out, oy, sino ba doon sa mga draft namin? Yung okay, give them exposure. And doon sa mga role players naman, sino ba dito yung pwede na isama ko doon sa future? So, feeling ko yung tema ng Brooklyn. And Dick Claxton is important kasi as of the moment, di ko din sure in the future, parte siya no core, di ba? Natuwa ako dito kay Nick Claxton. Weird enough, feeling ko, hindi siya naglaro ng madami last year. Pag check ko ng games played niya, decent naman. So, kaya yun yung naging basehan ko para masabi na, uy, value na si Nick Claxton dito sa dulo. Kasi he actually provided, a top 50 value couple of years ago. So, there's an upside. So, it's just a matter of like the opportunity saka kung ano yung direction ng team nila. So, well, feeling ko okay na pick dito si Nick Claxton. Si Jay McCollum naman, siyempre, sasabihin ng lahat, lalo na yung mga analyst na, magtatank ang Wizards and all. I understand that. I just think na he actually directly replaced Jordan Poole. So that's number one. And Jordan Poole, last season, he actually provided top 60 value. And naglaro siya ng enough minutes. And I think si CJ McCollum is better than him. And that's because mas importante yung nabibigay ni CJ McCollum na veteran presence do sa mga bata ng Wizards. And there's also a chance na pwede siyang matrade within the season. So, uh, ewan ko, medyo, hindi ako sobrang high kay CJ McCollum. Noon lang dito sa draft na to, yun lang yung mabilis kong naisip doon sa mga options. I might be wrong, of course. Pero yun. Hindi ko pinili si KPJ. Upside pick kasi si KPJ. Ang akin lang kasi, he's not enough of a shooter like Damian Lillard para i-assume natin na, oh, yung ginagawa ni Dame, magagawa din ni KPJ. And then you have someone like Cole Anthony, meron bang better shooter sa kanila which is their shooting guard na si Gary Trent Jr. So, yun yung concern ko. So, what if, well, ang gusto ko lang kay KPJ sa value niya is gusto talaga siya, gusto daw talaga siya ni Doc Rivers. Pero, what if ma-realize nila na Cole Anthony is also a good scorer, maybe a better shooter than KPJ. So easily, baka mag-shift yon. And then Ryan Rollins on the other hand is better defender than KPJ and ito si Cole Anthony. So yun lang yung parang question mark. Kung walang si Jay McCollum, probably I can make an argument with KPJ na yun pipiliin ko sa round na yun. Pero may si Jay McCollum pa. Okay, so ano ba yung mga trip ko ditong pick? Yung Kyle Filipowski kay Papi Eric, solid upside. Again, yung nakakatakot na pag tiwalaan ang Utah Jazz. So, I'm a little bit lower doon sa mga players ng Utah Jazz. Sabay na drop ko si Barca dito. Pero I'm a little bit lower.
Kahit na upside pick siya. Ang inaasahan ko na lang, kunwari si Papi Eric kasama ko sa sa liga, mauumay siya kasi hindi napapasok si Filipowski. Tapos idadrop din niya eventually. So saka ako pupulutin. So, yun lang. Grabe, ang dami ko nang nare-reveal na pwede kong gawin. Yari ako sa mga kaliga ko. Gusto ko yung pick dito na Reed Shepard. So far, hanggat walang gagawing move ang Houston Rockets, I think this is a good pick. I think pagdating nung preseason, dahil hindi basta-basta maglalaro lahat, so biglang gagawa to sa Reed Shepard kasi sabik to eh. Hindi naman siya nababad last season eh. Tataas ang value ni Reed Shepard sa draft, which actually will end up magiging overdrafted siya. So sa ngayon, feeling ko solid na kunin pa siya. Pero, ano ko, yun lang yung tunog ko na posibleng maging overdrafted siya. Dito na tayo sa round 10. So, nababanggit ko naman yung mga gusto kong picks, no? Dito sa round 9, well, gusto ko yung pick ko. Kasi pick ko yun. First time ko nagustuhan yung pick ko eh, no? Yeah, gusto ko to, yung CJ McCollum. I think solid upside pick yung Zach Edey sa yung Reed Shepard dito. Zach Edey just because hirap na makahanap ng big man na solid eh, at this point. And then dito, para sa akin, solid agad yung Schroeder, especially kung mag-stick siya sa point guard. Just because, mahirap na rin makahanap ng solid na guard. So, paulit ulit yung solid ko, no? So, yun lang yung mga basic na dahilan. So, dito, questionable sa akin to, si J-Huff. Initially, I really like J-Huff. Last season, pinulot ko din yan. Sunod po, J-Huff saka Isaiah Jackson. Ang concern ko kasi sa kanila is both are good players and both are gonna take away minutes from each other. Idadagdag mo pa yung iba players. You have Jarvis Walker, even Pascal Siakam, even Obi Toppin. So, feeling ko, I mean, we still have 3 more rounds. Parang a little bit too early for my liking. Pop B. Portis, feeling ko pag kailangan mo na ng scoring big man, he's the best option at this area. Kahit na fantasy-wise, Javari has better fantasy projection than Bobby Portis. In the reality kasi, mas walang piyesa yung Milwaukee Bucks eh. So, mas i-expect ko na gumawa si Bobby Portis kahit na hindi ganun kagandahan yung fantasy profile niya versus the likes of Jabari Smith. So, grabe, naubos sa front. Dal-dal ako na naman. Teka lang, sino na pipili ko dito? Kunin natin to si Davion Mitchell. And then, kunin natin si... huh, uh, malapit na ako. Sino gusto ko? Sige, mag PJ Washington tayo. Explain ko later. So, padulo na tayo. Wala pa kayo, kasi, quick explanation, wala pa akong SF. So, nag-PJ Washington ako. Tapos, wala akong makita gusto kong guard. So, si Davion Mitchell lang nakuha ko. So, para sa akin, solid na yun. So, I think, at least 4 guards na ako. So, goods na ako sa guard. Okay, balik tayo dito. So, naubos ang mga Indiana Pacers. Isipin mo, merong J-Huff, may Isaiah Jackson, saka Jarvis Walker. So, kung magkakalaban si Papi Ace Biggie saka Paolo dito, sino yung manadala sa kanila? And sa palagay ko, na, this is also the round na nakuha yung dalawang injured players na guard. So, DeJounte Murray and Kyrie Irving. Usually, pag nakukuha yung isa dyan, meron nakukuha agad the same round doon sa isa. Kasi parang nare-revive lahat eh. Ay, oo nga pala, meron palang injured the player. Ang concern ko lang dito sa dalawa na to is the motivation to actually play again. Ang daming positive na news. Kahit ako, sana mangyari talaga yon. Sino bang may ayaw mangyari yon. Pero, I mean, what if knock on the wood may mangyari kay Anthony Davis and then ano pang gagawin ng Dallas, di ba? Ma, ipupush pa ba nila na pilitin na maglaro agad si Kyrie? That goes as well with DeJounte Murray, di ba? Ang sure lang natin, posibleng itong dalawang to, ang balik nila is around All-Star break. Like, New Year All-Star break. So, that's a lot of... Kung wala kayong IL Plus, definitely hindi ganito kaaga dapat kunin. Pero kung may IL Plus kayo, okay lang naman. Go ahead. So dito sa round na to, I think ano to eh, it's either makakuha ka na nung saktong role player value na may na makapag-provide sa'yo ng stats
Or yan, katulad yan, ay, yung i-shelf mo muna sa IL Plus para magkaroon ng value. Kasi kapag nag-hit to, yung Kyrie Irving sa DeJounte, isipin mo round 10, meron kang first early rounder value. Eh, panalo-panalo to si Papi Avandale saka si JJ. PJ Washington ko, wala akong nagustuhan na forward eh. Siya naman kasi parang hinahandcuff ko lang, knock on the wood kapag may nangyari kay Anthony Davis. Hindi ko wala lang akong pakialam doon sa ibang, doon sa ibang ganap. Kasi it's Anthony Davis and Cooper Flags team. Feeling ko lang at least PJ Washington could be their third best player all around wise. So at this point, sure. Tapos merong hidden upside na, uy, baka pag may nangyari, si PJ Washington hindi basta-basta hindi naglalaro. So, ayun. Tapos injured pa si, tawag dito. Nalimutan ko na agad ko si injured. Double check ko ka. Dan Gafford. So, ewan ko. Pag nag-move si Anthony Davis sa Cinco, pag hindi naglalaro si Derek Lively, edi may potential si PJ Washington. So, yun. Hindi ko agad siya napili kasi maraming ibang option eh. So, you have Kashad George. So, ayan. Sino ba yung mga solid na picks dito? Sneaky. Ito, TJ McConnell, I think. Sneaky. Kasi, in the past, uh, like, season, kapag wala si Halliburton, hindi din basta-basta nagpe-playmake si, ano eh, si uh, Andrew Nembhard eh. So, it's going to be interesting. Pagkatapos, syempre, si TJ McConnell, solid percentages, steals, okay. So, dahil wala na nga halos ditong guard, malaking bagay yan. Colin Sexton, di ko sure, pero feeling ko mabibigyan siya ng role sa Charlotte Hornets. But, alam naman natin yung nabibigyan ni Colin Sexton, usually just plain scoring pagdating sa fantasy. So, but still, wala ka na din makukuha na potential na good scorer at this point. So, may value yan. Klay Thompson, ganun din. Shout out kay Papi Splash Bro, picking Jeremy Sohan. Gusto ko lang yun kasi Spurs siya. Pero may potential din naman si Jeremy Sohan kasi I think pagdating sa bench siya na yung best player. It's not gonna be ano, it's not gonna be Keldon Johnson anymore. Okay, dito tayo sa round 12. Kita ko na agad na gusto ko dito. One of my target picks towards the end. Cam Whitmore. So, gusto ko si Cam Whitmore. Actually, kung nakita ko siya, posibleng nakuha ko na siya dito sa round 11. I really like yung upside ni Cam Whitmore. At ang gusto ko talaga kay Cam Whitmore is nasa dulo siya. So, lesser risk. So, ayun. So, di na ako makipag-agawa doon sa upside dito sa gitna. Harap na lang ako ng medyo cheaper. So, among the cheapest, isa sa kay Whitmore, isa din si Igor Demin. So, gusto ko din si Igor Demin kasi price pick siya ng Brooklyn. Kalokohan na hindi siya bigyan ng opportunity. Ang tanong, may opportunity nga, pagdating sa fantasy, alam naman natin na kapag guards, medyo messy yung stats. So, yun lang yun. Kung hindi injured si Scott, this could have been a very, very value pick. Pero, abang-abang muna, Papi Paulo, kasi tago muna natin sa injured slot. God goes as well with Bilal Coulibaly by Papi Ivandale. Ang daming mga solid na picks dito. Like for example, ito kay Papi Anton, yung Jalen Wells. He's gonna be more involved compared to last season kasi nawala na nga si Desmond Bain. So, nakita naman natin na his scores, he's actually decent sa other stats. So, para sa akin, solid pick yung Jalen Wells. Ano na to eh, upside picks na to. Hindi na to para sabihin na pangit to. Hindi. Okay, ako na. Upside pick tayo. Ano? Hanap tayo ng upside pick dito. Gusto ko to, gusto ko. Uy, uy, malapit na. Kunin ko to si Gary Trent Jr. Kunin natin yan. Hanap tayo dito sa ilalim. Ilalim. Ay, hanap ako. Kunin ko ka itong big na to. Al Horford. Okay. Okay, so kinuha ko si Garrett Trent Jr. kasi ilan ng ano ko. So meron ako Laurie Markkanen, tapos meron ako wala, yun pala forward ko. PJ Washington, si Garrett Trent Jr. So feeling ko naman may silbi si Garrett Trent Jr. sa box. Shooting, steal. So, yun. Solid the pick na siya para dito. Tapos kinuha ko si Tito Al. Para sa upside pick, no, talaga matanda pa yung kinuha ko. Dapat pala nag-Wendell Carter Jr. na lang ako doon. Pero kasi hilaw yung front court ng ano eh.
ng Golden State. So feeling ko may silbi naman siya plus out of position na assist saka tres. So nice. Ha? Okay. Umpisahan ko ng review head yung akin para ma-review ko ba din. Hindi ko naman i-review lahat to kasi mahaba yun eh. Feeling ko naman per round madami akong na-share na thoughts. Pero ako, para sa akin, ang question naman kasi lagi, para sa akin mga paps, lalo na sa top 5 picks, for me, did I put justice for picking pala Victor Wembanyama and being the first pick dito sa draft na to kasi I should have had an advantage. So kung basura yung pick ko, para sa akin medyo binigay ko parang nabaliwala yung advantage ko, di ba? So getting this top 5 players is always an advantage. So kailangan mag-capitalize ako doon. Personally, I would say masaya naman ako dito. Pero lang doon sa Joel Embiid sa Laurie Markkanen. So if this was, sino nga ba yung pick ko doon? So I think si Darius Garland ata yun. Saka si, ano dapat do? Na feeling ko available naman during that time. So I think Darius Garland saka um teka, sino ba yan dito? Darius Garland saka sino pa yung baka available? Jalen Duren. So feeling ko naman okay. So isipin mo ko ang big man ko is Victor Wembanyama, Jalen Duren, Nick Claxton, saka Al Horford. Feeling ko naman decent yun. Meron pa ako Mark Williams. So feeling ko decent siya. I mean, competitive sa blocks. Of course, I have Mark Williams, I have Nick Claxton, and then I have uh, tawag dito, Victor Wembanyama, of course. Rebound, yun, okay naman, lalo na may do rin ako. Naging shaky yung free throw ko doon, so mahahabol ko kaya yun. Feeling ko hindi na masyado. Hindi na rin naman din ganun ka-solid yung free throw ni Victor Wembanyama. Wala akong panghabol ng free throw. So most likely, hirap yung free throw ko, pero hindi basura. So feeling ko, ano yan, kaya kong talunin pa rin yung mga Yanis na pick o kaya yung may mga Domantas sa bonus na pick. Basta yung may mga madaming weak na free throws, kaya kong talunin. And then, pagdating sa blocks, the fact na meron akong Derek White, feeling ko lamang na agad yon kasi you're getting out of position blocks and you still have good blockers. So, masaya naman ako doon. In terms of assist, posible na hindi ako mananalo doon sa may mga katulad nito, yung James Harden tray, yung mahirap. Pero ang kagandahan niyan, yung forward ko, merong out of position assist eh. So I have LeBron James. Meron akong out of position assist kay Al Horford. That goes as well with PJ Washington. And then apat pa rin naman yung guards ko. So sabihin mo na mag-average ng 4 to 5 assists per guard. I think it's enough. I think para dun sa build ni Victor Wembanyama. Isa pa to. May out of position assist si Victor Wembanyama. Feeling ko papalag naman, papalag. Ang masaklap lang niya pag kunwari madami yung games ni James Harden at gamitin ko lagi ito kasi ito yung talagang solid yung assist eh. Kahit ito pala, itong katulad na itong Devin Booker, Tyrese Maxey, pwede din. Itong mga team na to, kapag biglang madami yung games nung main guards nila, tapos nakatapat ko na ba, konti yung games ng mga guards ko, GG talaga ako sa assist doon. In terms of 3 points, medyo madami ba ako bigs? Medyo madami ako bigs, no? Pero tumitira, may Garrett Trent Jr. ako, I think, tumitira si Al Horford, si Wemby, of course, tumitira sa tres. Derek White tumitira sa tres. Siguro, medyo hilaw na konti sa tres. Probably around average. That weak, but that almost average lang. Baka below average. Kasi LeBron, pwede pala. Kasi si LeBron medyo at least makadalawang tres to eh. Yeah, I think decent naman yung tres. Steals, masaya ako doon. I mean, I have Jrue Holiday, I have LeBron James, I have Derek White, I have Garrett Trent. So, goods yun. And then, mataas ang TO natin kasi Wemby, LeBron, um, shaky. This, siguro not the strongest field goal percentage. So, I think I'm happy doon sa nabuo kong team. Doon sa nanonood nito, kung gusto nyo gawing guide or whatever, try nyo. Baka sakaling mag-work. Pero kasi, ang bilis magpalit ng ranking ng Yahoo. So, baka hindi natin ma-execute ulit yan. Pero yan, masaya ako dito sa Victor Wembanyama build ko. Ayun. Maraming maraming salamat mga paps. Hindi ko na may isa-isa. Siguro last na lang to dun sa mga last pick.
posibleng value pick yung Wendell Carter Jr. just because wala ka ng ano eh. Wala ka ng big man na decent eh. Ha? Ito, shoutout ko si Papi Itcol. Wala namang kaso dyan. Kaso ako, yung mga katulad nito, yung Chris Middleton, medyo hindi ko sure eh. Yung kung saan, yung feeling ko, yung trajectory ni Chris Middleton, matutulungan niya si Papi Itcol like half of the season. Yung second half, hindi tayo sure kung ano yung magiging value niya. Kasi kung mate-trade siya, then posibleng ma-retain or at least bumaba yung value, at least naglalaro. Pero pag kunwari na-shutdown siya or nag-stay siya sa Wizards, yun yung concern ko. Sa katulad ni Chris Middleton. Si Wendell Carter Jr., solid siya just because mahirap makahanap ng big man na may nabibigay na katulad ni Wendell Carter Jr. Kasi decent lang siya eh. Ang catch lang kay Wendell Carter Jr., may mga weeks last year na mas nabababat si Goga kasi magkaiba silang type of player. He's an offensive big man and si Goga is a defensive big man. So there's gonna be like a big chance na hati yung time nila. Then, pag bumalik pa si Mo Wagner. So yun. So gusto ko lang bigyan ng point doon. Value pick si Lonzo Ball lalo sa umpisa ng season dahil wala pa si Darius Garland. Gusto ko yung Ace Bailey, gusto ko yung Taylor Hendricks. Ito yung mga gusto kong pick for Utah, kahit na ayoko sana ng Utah, just because last pick mo na siya. So the risk is lower. So yun lang, gusto ko lang balikan yung comment ko kanina doon sa mga ibang Utah Jazz players. Um, Yeah, siguro yon. Musa Diabate, tingnan natin. Gusto ko din si Musa, actually. Magkasunod pa sila ni Ryan Calbrenner, eh, no? Hindi ko lang alam sino mananalo. Feeling ko si Musa. Ang catch kasi nito, mas raw pa si Calbrenner. Feeling ko, potential is there, pero too raw. Mas athletic si Diabate, arguably. Better rebounder for sure. Pero meron pa tayong Mason Plumlee. So, sabi nila si Musa daw yung magiging starter. So, the question is, who's gonna get more minutes? Kasi hindi naman wala doon sa tatlo, sa kanilang tatlo, yung sobrang solid na per minute guy. So, minutes is gonna matter dito sa pilihan na ito. Shoutout kay Papi Yang Hansen. Hindi ko sure kung mabibigyan agad siya ng enough minutes. So, ayan. Solid, solid. It was a good draft, mga paps. Maraming maraming salamat. Hindi ko na ito yung screenshot, no? Tingin ko sa sobrang daldal ko, halos nadaanan naman natin lahat. And ganito ulit, gawa ulit tayo ng ating mock draft for next next week na, wag naman next week. Puro recording naman saka isang live Q&A next week and then ang magiging mock draft natin sa gitna naman ako mag-pick sa susunod sa dulo naman. Okay? Ayos, maraming maraming salamat mga paps. Continue to follow and support Fantasy Basketball PH and I'm also gonna ask you a favor na supportahan din natin yung Daily Fantasy just because they're gonna be our long-term partner dahil sila yung nag-iisang legit na fantasy app dito sa Pilipinas. So if you love fantasy basketball, let's make time to support Daily Fantasy. So again, i-comment ko yung kanilang link sa baba. So ng video na to, follow nyo lang yon and then makakuha kayo ng extra 100 coins para magamit nyo sa contest starting tomorrow and then on Sunday sa PBA, pwede nyo din gamitin yon. At ayun, mapuprove natin sa Daily Fantasy na strong yung community ng fantasy basketball dito sa Pilipinas. Of course, follow nyo lang yung ating page, follow yung ating YouTube channel and podcast channel available at Spotify and other audio podcast platforms. Maraming maraming salamat mga paps. Bye-bye.